Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Good evening. Magandang gabi po. Ben Paipon po sa ating Your Honor, please, dito sa Broad Streamcast Communicators. Good evening, everybody. And welcome to the program. Alas 8 hanggang alas 10 every night. Lunes hanggang Biyernes. And today is Friday. A5 ng buwan ng Nobyembre. Tonight, or today, nasa level 2 na po tayo. Ito po ang now happening na balita po natin. Nasa alert level 2 ang Metro Manila. Tandaan lamang ho ninyo mga kababayan,
ang Metro Manila pa lamang po ang nasa alert level 2. No other provinces or regions have been declared nasa alert level 2. It's only Metro Manila. Simply because ang Metro Manila po ay is it 88% vaccinated na po? Ang population nun nito, 88% na po bakunado na ho ang mga taga Metro Manila. May dahilan po kung bakit bumaba ng napakabilis ang COVID cases dito po sa Metro Manila. And because of that, ito po ang mga gantimpala sa mga taga Metro Manila. Pwede na po yung mga bata, pwede na pong lumabas. Pwede na mag-arcade, pwede na mag-games sa mga malls sapagkat libre na po eh. Pwede na ho manood ng sine. Mag-face mask lang at siyempre face shield, okay? Yung ibang mga dati-rati sarado ho ng mga establishments and mga firms, pwede na rin po inter- and intra-zonal travel ay po pwede na rin ho mga kabayan. Kanya napakaluwag na po ang Manila. 50% capacity po. Eh hindi lamang po ito 50% na, pati sa mga jeep, sabi ho nila, 70% lang. Ay, hindi na ho 50%, 70%, hindi po. 101 and 102%. Dito na nga po sa LRT ho kanina ho eh. Mahigit 100% po ang pasaherong tinatanggap na po sa LRT. Hindi ko nga alam kung bakit kami pinababaho kanina. Pinababaho kami sapagkat tumirik ko ang aming LRT train. So ito po yung now happening po nating balita. Metro Manila is now under alert level 2. Pwede na bang lumabas ang mga bata? Open na po ang mga iba't ibang mga establishmento dito po sa Metro Manila. Pinag-uusapan na rin po. I hope this is yun talagang serious talks already about declaring as mandatory ang pagbabakuna. Meron pa rin pong umaayaw. Pero ang Your Honor, please, ito programa ho natin. Suportado po ang mandatory vaccination. Bakit? Kung may karapatan itong mga hindi nagpapabakuna, ganun din po yung mga magpabakuna ho, nakapagpabakuna na. Kung tanongin nyo sila, gusto ba ninyo makasalamuha ang mga hindi pa po bakunado? Kung ang sagot po, ayaw po namin. Meron po bang magagawa yung mga hindi bakunado? In other words, we have to understand the situation ho. Nasa state of emergency, nasa state of calamity pa po tayo, may problema tayong sinusuong. Kalimutan muna natin ang ating munting kalayaan kung ito po ang ikabubuti ng nakakakarami sa atin. I think this is the essence of freedom po, mga kababayan. Kalimutan muna natin yung mga kalayaan natin, yung freedom of choice natin. Hindi dapat umiiral ho sa ganito. Tandaan ninyo, meron po bang hanap buhay kung wala tayong kalusugan? Pwede ka po bang maghanap buhay kung hindi ka malusog? The crisis is about health. Mga kababayan, the crisis is about health. Kung di ito po mawala ho sa atin, paano tayo makapaghanap buhay? Paano natin maiangat ang ating ekonomiya? We have to have a mandatory vaccination po. Pero ang sabi ho nila, wala pang bakuna. Hindi, meron na hong bakuna ngayon. Kompleto na ho. Pagka walang bakuna ho sa inyong lugar, sabihin po nyo dito sa ating Your Honor, please. At kami po ang magpaparating sa mga kinaukulan. Mr. Carlito Galvez, yung vaccination czar, nangako na ho, nandyan na ho yung mga bakuna. Yung iba napadala na nga ho sa mga iba't ibang mga rehiyon. And nagbabakuna na po sila. Nagbabakuna na po sila. Hopefully ho,
matapos na rin itong problema ho natin. Gumaya po tayo dito sa Metro Manila. I hope hindi na po magkakaroon ng surge ito, ha? Sana ho, hindi na po magkakaroon ng surge. So, hindi na po maulit yung mga nakalipas po mga karanasan ho natin. Pero kanya po nagluwag-luwag na po dito sa Metro Manila because the citizens here have accepted the fact na ang bakuna ho, pagpapabakuna, ang sagot sa virus. I think this is what made Metro Manila what it is today. Nasa alert level 2 na po. Sana ho, yung mga ayaw pang magpabakuna, mag-isip-isip na po tayo. Kalimutan natin muna yung mga mumunti nating mga kalayaan at mga karapatan. Tandaan ho ninyo, nasa krisis pa ang ating bansa. Ang krisis po ay may kaugnayan sa kalusugan. Walang hanap buhay kung hindi ka malusog. Hindi ka makakapaghanap buhay kung mahina ang iyong katawan. Nilalamon ng COVID. How can you work? Kung walang trabaho, walang sweldo. Natural. This is it. Kung gusto mo mabuhay ang iyong pamilya, magpabakuna ka na. Okay? Magandang gabi muna sa mga sumusunod like our very, very dear listener from Kuwait, si Ma'am Chincha Busti po. Magandang gabi po, Ma'am Chincha. Good evening po, Sir Ben and Madam Lynn. Blessed weekend po sa ating lahat. Siya po ang nangunguna po sa talaan natin ngayon. Ma'am Chincha Busti, congratulations, Ma'am. Share down po. Kita mo na, kauna-unahan din. Alright, ho. And of course, Ma'am Eve M. Ramos. Magandang gabi po, Ma'am Eve. Good evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. Miss Universe and to all BSC family. Have a safe weekend ahead po. Ayan, thank you very much. Shintaro Bella Borsena Dumawa. Ayan, watching na po si Ma'am Shintaro Bella. Mami Nin. Ganun ba? Nay. Good evening. No? All right. Farida Valdivia. Uy, bago ito pangalan. Gandang gabi po. I'm glad to have you on the program. Good evening, Your Honor, please. Miss Universe, have a blessed weekend to both of you. God bless. Kay Ma'am Naya din po ito. Magandang gabi po, ha? From Naya Ravenna. Jomar Maymar is also watching. Ma'am Angelica Paz. Pleasant first Friday. Uy, nga. First Friday po of the month of November today. Pleasant first Friday evening po to all of you at BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe. More blessings from God above and be safe po always. Same with you, Ma'am Angelica Paz. Magandang gabi po sa iyo and to your family. Lilian Gabriel, a blessed Friday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Stay safe and healthy. Hello, Kuya Andy Lauzon. Hi, Boracay. God bless us all. God first. Dad sharing, sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Jomar Maymar. Hello po, Sir Ben. Good evening po. I'm watching. I'm happy you're watching, Jomar. Magandang gabi sa iyo, ha? Ferida Valdivia. Lodi ng Bayan, Dondon Quartz, Rafael Dinglasan, Taylor Dorathem. Good evening. Happy weekend. Ayan. God bless. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am Mercy Ong. Watching na po siya. God's Angels, Lilian Gabriel, Susie Vera Cruz from Naya Ravenna, Valdivia. Okay? Good evening. Election lang pala. Gamot ng COVID. Biglang nagluwag ngayon. Hindi ko alam ho talaga kung election nga talaga ang naging sanhi ng pagkawala.
ng COVID virus ho dito sa Metro Manila. But I suppose, nakatulong ng malaki po yung ginawa po ng ating pamahalaan na bakunahan. Unahin ng bakunahan yung mga taga Metro Manila. Itong epicenter kasi. Nagtagumpay po sila. I think this is one of the many reasons or the few reasons na nakapagluwag na po dito sa Metro Manila. At harinawa, mangyari din po sa ibang mga lalawigan, mga rehiyon dito po sa ating bansa. There is one caution lamang dito because the virus po is spreading like hell in Europe. Ito masakit ho dito mga kababayan, 10,000 COVID cases every day sa Netherlands. Ganon din po sa isa pang European country. And then sa United Kingdom, ganon din po. So there is now this caution from the WHO while we in Metro Manila ay nagbubukas na po. Bago tayong pakampante let's still observe health protocols. Pero wala nang social distancing sa mga pamilihan. Sa Divisoria mga kababayan. Nakaw, maniwala ko kayo, wala na hindi na mahulugan ng karayom. I think this is true in every yung merong sales outlet yung mga kainan na lamang mga kababayan talagang punuan na rin po. Kanina ako, nasa LRT, nasa jeep. Talagang punuan po Wala ho tayong magagawa kung hindi makipagsapalaran. Mabuti na lang, matikas-tikas pa si Tata Ben. Nakikipagsikuhan pa. Alam yung buhay na ito. Di na po dapat ganun wala tayong magagawa po So anyway, mandatory vaccine na po ang Metro Manila, ang buong kapuluan. That is what is being pushed right now. Sana sumunod na po tayo para makaluwag-luwag na tayo. Di ba gusto natin magluwag na? Kung gusto natin magluwag, sumunod na tayo. Magpabakuna na tayo. The risks are fewer than the benefits. Balik na rin natin. The benefits are much, much more than the risks. Marami kasing naniniwala sa atin na pagka sila po magpabakuna, baka mamamatay sila, lalo sila magkakasakit. Hindi po totoo yan. Health experts say, pagka nagpabakuna ka, lalong-lalo sa panahon na ito na may COVID, ligtas ka. Ligtas ka sa kamatayan. Ligtas ka sa ICU. Magka-COVID ka man, hindi ka po magkakasakit ng grabe. Yan ang talagang bentahe po ng bakunado na. Yan ang pag gusto ninyo. Pero kung hindi ka bakunado, baka abutin ka sa sementeryo. Matutuwa ba pamilya mo kung nasa sementeryo ka na? Yan sana ang pakaisipin natin. Alright? Okay. Nako, meron po akong hindi po napag-alaman. Napagtakpan po ng virus ito. Pasensya na Pero ngayon ko lamang nalaman na dalawa pala sa ating mga magigiting at talagang very die-hard listeners po ng BSC at ng Your Honor Peace. Si Ma'am Angelica Paz. Di ba? Taga-BSC yan, di ba? Okay. Si Ma'am Camille, dalawang magaganda ito. Birthday ho nila ngayon. Siguro kaya ako hindi ko nabanggit. Wala pa akong dumarating na pansit. Ma'am Angelica at Camille, happy birthday to both of you. Ito po, para sa inyong dalawa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
Swerte itong dalawang ito sapagkat wala ng COVID dito sa Metro Manila. Ha? Makapag-birthday na ng todo-todo. Ma'am Angelica, what is the, anong handa? Ma'am Camille, anong handa? Sali naman kami dyan. Happy birthday! I'm sure Charlie Fry would like to say happy birthday to Camille. And of course, Ma'am Angelica, ha? Hoy, eto our President Yudes Salaw would like to greet both of you, Ma'am Angelica and Camille. Happy birthday from Mr. President Yudes Salaw and from the Salaw family. Happy birthday, more blessings. Padala na kaagad ng pansit. O baka si Ma'am Lilian na ho ang magpapadala. Happy birthday, Miss Angelica Paz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan pati si Ma'am Eve Ramos would like to extend her greetings to Ma'am Angelica Paz and Camille Victoria. Happy birthday to both of you. Advance happy birthday din po kay Ma'am Camille, sabi ni Yudes Salaw, our President. Ayan. Chinsha Buste, happy birthday, Ma'am Camille and Miss Angelica. God bless you both. Ayan. Los Unidos, ayan, good evening. Sino pa? Alright, nakaligtaan ko, nasa labas po kasi ako kanina. Hindi ko po dala-dala yung ating cellphone kanya. Hindi ko nakaligtaan ko po na magbasa-basa. It's only now that I found out that birthday pala ni Ma'am Angelica at Ma'am Camille. Pero hindi bali ho. Basta't makarating ho dito yung tinatawag na pansit from both of you. Approve na sa akin ito. More blessings to both of you. Happy birthday and God bless both of you. God bless, God bless, God bless. All right. Okay? All right. Si Lilian Gabriel, Blessed Friday po. President Yudes Salaw and Madam Geneva Salaw, and to the BSC family. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Ayan. Thank you, Mami Naya, for sharing. Thank you very much. Farida Valdivia. Sorry, Tata Ben, ibang accent ako. Si Naya Ravena po ito. Na-hack kasi ang account ko. Kaya nga po ang hirap pong basahin po si Ma'am Farida Valdivia. Mas okay sa akin yung Ma'am Naya Ravena. So anyway, good evening po. Ito pala account ni Ma'am Farida Valdivia. My private account ko po ito. Sabi po ni Ma'am Naya. Okay, thank you very much po. Alright. Clark Oya. Si Angelica Paz. Sandali babasahin nga po natin. Ilalapit ko lamang po dito. Maraming salamat po, Sir Ben Paipon, Ma'am Lynn, and to the whole BSC family. Thanks to sa buong BSC Salaw family and Ma'am Camille Victoria for everything. Full support po sa BSC for always. Grabe na talaga ito, That's your, yan po ang birthday gift po ni Ma'am Angelica sa atin lahat ho. Siya ang may birthday, pero siya po ang may gift sa atin. Ma'am Angelica, thank you very much, okay? Alright, okay. Sige. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Ma'am Lynn. Stay safe po, sabi ni Ma'am Mercy Ong. God be with you always.
mag-iingat po kayo palagi para di magkasakit. Ayan. Alex Aquino, good evening, sir. Lynn Soler, magandang gabi po, Sir Ben. Okay, Lynn, good evening po, Sir Ben and Miss Universe. Yud Salaw, happy birthday, Angelica Paz. Ayan, from our president, si Yuds. And blessed Friday evening, Kuya Ben, Your Honor, please, and Ate Lynn, Miss Universe. To all your viewers and Angelica Paz, happy birthday to you, Miss Angelica Paz. Ayan. From Broadstream Cast Communicators. Good evening po, Sir Ben, sabi ni Yuds. Mr. President, good evening, sir. Okay. Lynn Soler, maari niyo po ba kami tulungan para po kami ay mabayaran ng dati naming amo? Teka, sandali na si Janet Bocobo. Mabayaran ng dati naming amo na si Janet Bocobo. Marco, di pa po kasi kami napapasahod ng June and July. Tapos po binabaliwala pati dole. Wala pong magawa. Hindi po pwede yan. Marami na po kaming hirap na daanan dahil po sa paghihintay mabayaran. Pero wala din pong nangyari. Lynn Sauler. Really? Naiparating na ba ito sa atin? Ngayon lamang naparating. Ngayon ka lang nag-comment? Okay. Lynn, Miss Sauler, please mag-PM ka sa akin at ibigay mo yung number mo sa akin sa PM, Mamaya para magkausap tayo. Malaman ko ang mga detalye ng problemang ito. Kasi si Janet naman hindi naman po naiiba dito sa BSC sa ngayon, And maybe we can talk to her. Sana makakausap din po namin siya. Okay? So, mag-PM ka sa akin, give us more about yourself and your number para magkausap po tayo. Alright, Clark Oya. Maari nyo po ba kami tulungan pa? Iba pa ito? Tulungan po kami ay mabayaran ng dati naming amo na si Janet Bocobo Marco. Di pa po kasi kami napapasahod ng June and July. Tapos po binabaliwala pati dole. Wala pong magawa. Wala pong magawa. Bakit? Marami na po kaming hirap na nadaanan dahil po sa paghihintay mabayaran pero wala din pong nangyari. Oh, Jesus Christ. Sige, Alright, ganito mag-PM muna kayo. Give us your number so we can talk to each other muna. Yan ang ating gagawin. And kung talagang meron pong hindi nabayaran ito si Janet, there is no reason why she should not pay you. At kung kayo nagreklamo na sa dole at hindi po kayo inasikaso ng dole, magagalit si Tata Ben Paipon sa dole. Okay? Hindi po ako magagalit kay Janet, pero magagalit po ako sa dole kung walang ginawa ang dole sa problema ninyo. Okay? Yan ang asahan ninyo. Eve M. Ramos, good evening. Good news po yan. Sana magtuloy-tuloy na. We have suffered for almost 2 years. Most of our loved ones gone. I hope it may serve a lesson for us. Tama ho ito, Eve
talagang, alam po, hindi pa ako 100% na okay na dito sa pagluluwag ko dito sa Metro Manila. Bagamat, I think we have reached already 88%, oh, herd immunity na yan eh. So may katwiran po na magluwag. Kung magkakaroon man po ng infeksyon, hindi po tayo mamamatay kaagad. Nabakunahan na tayo eh. Fully vax na ho tayo eh. Hindi tayo mamamatay ayon po sa mga health experts. Hindi tayo ma-ICU. That is enough for me. Oh? Pero ang sabi po kasi ng iba, marami pang hindi po nabakunahan sa buong Pilipinas eh. Island ho tayo, na tayo eh. Close-knit family ho tayo eh. Hindi ko mo nasa Metro Manila ka, hindi ka na makakarating sa mga lalawigan. Taga-probinsya ka rin eh. One way or the other, pupunta ka rin ho doon. And so with the other people from the provinces, Metro Manila, maaring ligtas na ho ito mga kababayan. But how about the others? How about the rest of the country? Ito po ang nakakatakot dito ho, mga kababayan. Kung hindi po tuloy-tuloy ang pagpapabakuna na dapat gawin ng ating pamahalaan. Okay? Ayos na. Okay. So, kahit dito sa Iloilo open na tatabin. Really? Sabi po ni Ma'am Naya Ravena, wala na mask at face shield. Wala ng COVID. Election na kasi. So para free magkampanya ang mga kandidato. Is this what the government really wants para makapagkampanya na ho mga kandidato? Pwede naman magkampanya ho without yung face-to-face. Social media, okay lang. Palakasan lamang ho ng pagalingan lamang po paggamit ng social media eh. Yan ang kailangan ho natin dito ngayon. Pero kung ang gagawin ho nila, payagan ho yung mga taga Metro Manila na mangampanya na ho. Kasi sila po ay bakunado na. Wala naman problema po. Pero kung, alam po ba ninyo, wala pang 30% sa total population ng Pilipinas po ang bakunado. We are second to the lowest po sa buong Asia sa mga hindi po bakunado. So nakakaiya ho eh. Pero pinipilit ng ating pamahalaan na gumawa ng paraan para tayo mabakunahan. That is why they are pushing to make vaccination mandatory ho, of which we support. Alam ko po na meron pong sa mga government officials natin tumututol dito. Pero sa akin ho, ako ay sang-ayon na gawin na pong mandatory ang pagbabakuna. Let us always think of yung kapakanan ng nakararami ho. Hindi po yung kapakanan po ng isa lamang. Okay? Areglado. So that is what is happening in the country today. Nasa level 2 na po tayo mga kababayan. Nasa level 2. Kasabay po ng pagdiriwang ho natin ng kaarawan, birthday ng ating dalawang kasama, si Camille and Angelica Paz. Okay? Marami bang nagre-reklamo ngayon? O, tingnan natin, ha? Alright? Okay, tingnan natin, ha? Lynn Sauler, Serben, 14 po kaming dating tauhan ni Janet Bocobo, Marco, na naghihirap ngayon dahil sa kahihintay dyan sa sahod na pinaghirapan namin noong June and July. Wala na din pong magawa ang dole. Bakit walang magawa ang dole? Dahil nasa ibang bansa na po siya. Okay. Tulungan niyo po kami, Sir Ben. Wala na po kaming magawa para habulin siya kasi panay alibay na lamang po na inaayos yung bank account niya sa New York. Pati po dole, sumuko na sa
alibay. Wala yan talaga ito. Ganito pala ito eh. And, ay nako talaga. Ito si Clark. Ano sabi niya? Sir, good evening po. Baka pwede niyo po kaming tulungan sa aberya na ginawa sa amin ni Miss Janet Bocobo. Kasi po, 2 buwan po kami hindi pinasahod at hanggang ngayon po, wala po kami, wala po sa amin ang nababayaran. Ako talaga naman. Alam po ninyo mga Clark and sino ito, si Lynn? Lumapit sa amin ito si Janet eh. Kasi nagrabyado siya ni Marco. Sabi po agrabyado daw siya. Daw ni Mr. Marco. Hindi ayan. Daw. Pero hindi na po bumalik. Pero nalaman ko po nasa Nueva York na po ito. Pero hindi po pwedeng hindi bumalik yan dito eh. Yun nga lamang, maghihintay pa muna tayo. Maghihintay po tayo. And sino bang kausap ninyo? Mag-PM ho kayo sa akin. Mag-PM po kayo sa akin para maibigay nyo sa akin yung numbers po ninyo so we can talk personally. Pag-usapan nun natin ito at malaman ko ang mga detalye ng inyong mga problema. Lynn at saka Clark Oya, okay? Ayan. Happy birthday to both of you, Camille's Victoria and Angelica Paz. Maari nyo po ba pwede namin kayo tulungan. Wag ko kayo mag-alala. Gawin lamang ninyo ang sinasabi ko para makatulong po ang Your Honor Priest. Titiyakin ko sa inyo, makakatulong po ako sa inyo. Angelica Paz, maraming salamat po, Sir Ben Paipon, Ma'am Lynn, and to the whole BSC family. Thanks to sa buong Salaw family and Ma'am Camille Victoria for everything. Full support po sa BSC for always. Ayan. Ayan, si Clark, good evening. Sir, sana po matulungan nyo kami laban kay Janet Bocobo. God bless po, sir. I will do my best. Yan ang pangako ko po sa inyo. Basta sundin nyo ang sinabi ko. Send me, mag-PM po kayo, mag-usap po tayo sa telepono. Send niyo sa akin yung number po ninyo sa PM para malaman ko kung saan po kayo tatawagan. Okay? Happy birthday, Angelica Paz. More birthdays to come. And stay safe po. And Madam Camille, happy birthday po both of you. Ma'am Mercy Ong. Ito napapansin ko sa ating mga viewers po. Talagang very, very close family ho. Tayong lahat nakakatuwa ho mga kaubayan. Los Unidos Soventeos. Good evening po, Kabin. More power and God bless. Ayan. God bless po, Sir Ben. Sabi ni Clark. At thumbs up po si Los Unidos Soventeos. Prayerful pa siya. Happy birthday, sabi ni Los Unidos, kay Angelica at Ma'am Camille. God bless po sa inyo, Sir Ben. Sana marami pa po kayong matutulungan. Check po sa iyo, check po namin yan. Makakatulong po kami sa inyo, Sunny Gatbaytan Garcia, good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn. Lynn Sauler. Yung resto po is located sa loob ng Camp Aguinaldo, Sir Ben. Pare-parehas na po kaming walang magawa para mahabol yung sahod na di namin nakuha kay Janet Bocobo Marco. Ay nako talaga naman ho. Tinakasan kayo nagpunta sa New York. Si Janet. Oo nga. Paiyak-iyak pa nga ho dito sa amin yun kasi nako, ayan, di bali na ho. Ayan po rin yun. May katatapusan din po yung mga problemang yan.
Joe M. De La Cruz, Sir Ben. Isa din ako sa staff nung Janet Bocobo. Oh, di po kami binabayaran ng babaeng yun. Lang yung buhay nire. Oh, napaka ah, napakasama naman po ugali nito. Baka lang naman ho, wala pa siyang pera. Oh, sana sinabi na lang niya, nagsabi na lang ho dito sa atin. bago pupunta sa New York. Pero meron siyang ginamit na pera papuntang Nueva York. Pagkatapos hindi kayo binayaran, ay hindi na po tama yan. Happy birthday po, Ma'am Angelica Paz, MBKC. Sabi ni Sunny Gatbaitan Garcia. Lynn Sauler. Sige po, Sir Ben. Kahit mamaya, i-PM rin nyo sa akin yung number nyo and kung libre ho kayo, pwede tayong mag-usap mamaya habang kumakain si Tata Ben. Clark Oya, inaasikaso po kami ng dole, Sir Ben. Kaso po, pati ang dole, binabaliwalan niya, Sir Ben. Marami po kaming staff ang nasira ang buhay dahil sa ginawa niya sa amin, Sir. Sige, pagka nagkausap po kayo, nagkausap po tayo, mabanggit niyo sa akin dito yung pangalan ho ng dole officer na tumutulong po sa inyo. Ako ang tatawag ho sa kanya. Okay? Lynn Sauler, may ginawa naman po yung dole. Kaso, di po nila mapilit na magbayad si Janet Bocobo, Marco, dahil panay alibay sa bank account niya. Hindi po ano yun. Hindi po tama ho yan, mga kababayan ko. Hindi tama ho yun. Responsibility is responsibility. Hindi po pwede yun. Pwede ba yun? Hindi niya maayos-ayos yung account niya. Paano ho siya kumakain ho sa New York? Ay, naku talaga naman ito. Hindi lang po kami ang tao na inagrabyado niya, Tata Ben. Marami pa pong iba, pati yung mga supplier namin sa restaurant. Really? Ganito ba ka? Ito si Janet Mar. Ay naku, akala ko ba naman Akala ko mayaman ho ito. Tinangangalandakan mayaman daw siya. At siya pa nga ang nagbabayad ho ng, ayun, may black time pa yata. Siyang producer ng isang programa na alam ho namin. Siya lang po nagbabayad, pero kayo, hindi kayo nababayaran. Ay nako talaga. Anyway, maraming ari-arian daw ho to, sabi po niya. Pero hindi kayo binabayaran. Roy Arden, hello po sir. Magandang gabi po. Isa po ako sa mga staff ng Mista Cafe sa loob ng Camp Aguinaldo. Sarado na po ba ito? Tama nga ito, sabi ng kaibigan ho namin. Sandali lang Magandang gabi po, isa po ako sa mga staff ng Mista Cafe sa loob ng Campo Aguinaldo. Tinakbuhan po kami ng employer namin si Janet Bocobo Marco. Lahat po kaming kitchen and of front of the house and staff. Inalapit na po namin ito sa dole. Binabaliwala po kami at kadalasan ay hindi sumasagot sa line conference hearing with her. Ang lakas ng loob talaga, no? Hindi po niya binigay yung sahod namin ng 2 months. Super naipit po kami sa mga ginawa niya. May mga kasama po kami na napalayo, pero last time na may conference hearing kami, pinipilit na po namin siya
na ibigay yung sahod namin. Pero tinawag pa niya kaming dumb people. Tapos sabay binabaan niya kami at hindi na sumagot sa mga tawag ng taga-Dole. Panay live streaming pa po siya sa mga channels niya. Oo nga. Alam ko yan. Meron po siyang channel 31 o yata. Napaka-plastic na tao po niya. Ang sama niya. Binabaliwala niya po kami. Naku, talaga naman. Yan ho ang daing ni Roy Arden. Mabuti na lang, hindi naging Alden, ha? Roy? Sana po, sir, matulungan niyo po kami. Halos lahat po sa amin, kami po inaasahan ng mga pamilya po namin. Sir, maawa na po kayo. Okay. Huwag po kayo mag-alala, ha? Basta sundin niyo yung sinabi ko sa inyo, mag-PM po kayo, malaman ko yung kung saan ko po kayo tatawagan o kaya tatawag sa akin para makapag-usap po tayo at malaman ko kung saan po tayo magsisimula. I know there is a solution to this. Alam ko po, yung mga overseas workers nga po natin mga kabayan, na hindi po pinasusweldo ng kanilang mga amo dyan sa Dubai. Ito po inaasikaso na po ng inyong lingkod at nakapagpadala na ho sila ng unang bayad sa ating mga overseas workers po na hindi binabayaran ng 3 buwan. At gamit din po namin, katuwang ho namin, hindi po katuwang eh. Nangunguna ho dito dapat ang Department of Labor and Employment at hindi po ako naniniwala na titigil po ang Dole. Walang magawa ang Dole. Hindi po pwede ho. This is the responsibility, mandato ho ng batas sa kanila na tulungan tayo mga manggagawa. Hindi ako makapaniwala niyan. Sino ba si Miss Janet Bocobo Marco para baliwalain niya ang ating pamahalaan? Nako, nagagalit na yung mga dati mong kaibigan na pinaniniwala. Pinaniniwala mo na mabait kang tao. Pati kami noon, pinagdududahan ho niya eh. Ngayon, lumalabas ang katotohanan. Ikaw pala, itong masama. Hayop talaga. Akala ko, babalik ka na dito at magre-reklamo ka. Irereklamo mo si Marco. Pati ang BSC, niloloko mo eh. Yan. Tignan natin ngayon, ang galing mo. I will make sure na pagbabayaran mo ito, yung ginawa mong masama sa iyong mga empleyado. I will make it sure na pagdudusahan mo ito. Huwag kang pakampante dyan. Huwag kang magyayabang. Huwag kang magyayabang. Hindi mo dapat ipagyabang ang kayabangan mo. Okay? Lars Salazar. Lars Salazar. Ito ba yung kapuso? Lars, magandang gabi po. Good evening. Work from home. Ayan. Camille Victoria is watching. Ma'am Camille, happy birthday po. Lynn Sauler, marami pa pong tinakbuhan yan ng mga supplier at tao na pinagkuhanan niya ng pera. Sa loob pa po mismo ng Camp Aguinaldo. Anong ginagawa ng mga sundalo dyan? Ayan po ninyo, babalik at babalik dito sa Pilipinas yan. Hindi po pwedeng hindi babalik dito. Gusto nga ninyo, kung pwede nga lamang extradite na natin yan eh. Diyos ko po, Lynn Sauler, pati po mga kasamahan namin na sa Baguio, niloko din niyang si Janet Bocobo Marco, pati po production staff ni Direct Dave. At di po niya binayaran. Ayun. Ayan ho. Nagkatotoo na po ang mga haka-haka nung mga panahon na siya po ay nakikipagpalagayan pa ng kabutihan sa mga nandito po sa BSC. Pati si Ben Paipon gusto niyang maisahan.
Ay, nako naman talaga. Oh. Sige ho. Alam po ba ninyo, nagpanggap po na ah, ano ito, yung representative ito ng Lodi ng Bayan. Oh, nag, nag, nag-meeting po kami. Board meeting ho ito ha, board meeting. Sumali ho siya na walang paalam. Alam po ninyo mga kababayan, hindi ko po mapapayagan na ganito ang gagawin ng kahit na sino man. Oh. Pinalabas ko yan. Pinalabas ko sa meeting ho namin. O yan. Yan ay Zoom meeting po namin. Pinalabas ko ho yan. Hindi ko pinasali sa meeting mo namin. Huwag ka magpapanggap. Pagka hindi ka kasali dito, you're not a part of the board and you have no reason to be here in the meeting. Kanya pinalabas ko po yan. So anyway, si Lynn Sauler, pati po mga kasamahan, ayan, okay. Alam ko na yan. So, mag-usap-usap po kayo, ha? I will tell you what to do pagka nagkausap po tayo. Basta nalaman ko po kung saan na humantong ang inyong pakikibaka ho laban dito kay Janet Basco. Ay ba? Janet, anong pangalan? Janet Bocobo Marco. Diba? Talaga bang yan ang apelido niya? Ha? Okay. Hindi ba yung kanyang asawa yan? Ang apelido ng asawa? Okay. Elito Rodelio Militante, si Willie Espiritu is watching ha. Parang Willie, gandang gabi po, partner. Pogi! Guwapo! Buenas noches, Señor Ben. On Viernes Bendito, para todos los seguidores de su Your Honor, please, Melito Rodelio Militante. Ha? Marami pong salamat, Sir Ben. Umaasa po kami in behalf po ng aking mga kasabahan na ikaw na lang po yung makakatulong sa amin. Basahan po ninyo, sasakluluhan ko po kayo sa abot ng aking makakaya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Huwag kayong mag-aalala. Ho? Hanggang sa dole, kakausapin ho natin. Ho? Si Sir Secretary, Secretary Silvestre Bebot Bello. Tignan mo natin kung may pagyayabang pa itong Janet Basco. Janet Bocobo Marco. Okay? Hello po sir, sabi ni Roy. Magandang gabi po. Isa po ako sa mga staff ng Mista Cafe sa loob ng Camp Aguinaldo. Yan, nabasa na natin yan. Ha? Joem de la Cruz, ganun din po. Mahilig po na mag-issue ng cheque na tumatalbog po yung babae na yun. Tatabit. Magaling po siya magkwento at magkumbinsi ng tao. Kaya po siya nakakakuha ng mga tao na maloloko niya. Magaling magsalita ito, ha? Magaling talaga. Magaling. Kanya, pati yung mga ibang mga kasama ho namin dito sa BSC ay mukhang muntik niyang makuha. Mabuti na lamang magagaling din po yung mga kasamahan ho namin dito sa BSC. Alam po nila kung ano yung tama at alam po nila kung ano yung mali. Okay? Marilyn Macasukol Onyate is watching. Good evening. Okay? Sinungaling po yang si Janet Bocobo Marco. Sige, wag mo nang dagdagan pa. Baka mamay maluhan na ako dito. Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben. And Ma'am Lynn, and Your Honor, please, blessed Friday. Keep safe always and take care of your health. God bless to all BSC family and all viewers. God first, share, done. Ma'am Josephine, na-miss ko po kayo ha for the past few days. Hindi po kayo nagpaparamdam. Para akong nalulungkot, nami-miss ko po kayo. Ma'am Josephine Roquero, lalo na yung big heart mo, nami-miss ko yun eh. Thank you very much. Nandiyan na si Ma'am Catherine Calvin. Watching na po si Ma'am Catherine. I made it, sabi niya. Good evening, Professor Ben
and Miss Universe. Totoong alert level 2 na, ha? Ay, magandang gabi po. Ayan, sabi ni Catherine, tama. Alam mo, Catherine, may dahilan naman na ilagay na po sa level 2 ang Metro Manila na kapag ano na tayo naka-reach na po tayo ng herd immunity dito sa Metro Manila. I think 88% na as far as the office of Carlito Galvez is concerned. Mukhang 88% na po ang nabakunahan dito sa Metro Manila. So medyo mahirap na po na magkasakit ng todo-todo ang mga kababayan natin dito. Kanya pati mga bata which are not vulnerable to the disease, pwede na pong lumabas. Yung mga ano natin, yung mga establishmento natin, mga arcades, mga games, and pwede na hong maglaro. Pwede na ho. Ha? Sabi yun nila, pwede na yung dine-in, and 70%. Pero alam po ninyo, 100% na. Pati sa jeepney, sa bus, sa LRT ho, wala na hong 70%. 101% na po ang capacity po. Grabe na talaga. I hope, wag na din kalilimutan yung mga health protocols pa rin. Nandyan po yung pagsusuot ng face mask. Nandyan po yung washing of our hands o kaya pag-alcohol. Kahit yung dalawa na lamang po yun, yung social distancing. Wala na ho talaga yan, mga kababayan ko. Wala na hong social distancing ngayon. Punta ho kayo sa Divisoria and other sales outlets po for this Christmas season. Nakawala ng social distancing. Kahit maglagay pa kayo ng mga pulis dyan, yung mga pulis mismo ang nagdadagdag sa tao sa mga areas of concern. Nako talaga naman. Pero sana ho, mag-ingat-ingat pa rin po tayo. Mag-ingat po tayo sapagkat sa ibang mga bansa ho, as I've been saying, tumataas po ang bilang ng mga COVID cases. And the WHO, the World Health Organization, is telling us we are not yet through with the COVID. And the COVID virus is not yet through with us. Ang ibig sabihin niyan, there is still the danger na ito po ay magkaroon tayo ng surge muli ng virus. So, ingat lamang po mga kapitbahay, mga kababayan. Huwag po tayong magpapakampante. Okay? Catherine. Okay, I made it. And then Pedro Alves is watching. Angelica Paz sa mga ka-BSC. Family, thanks so much po sa lahat ng birthday greetings ninyo sa amin ni Ma'am Camille. Nakaka-touch naman po ang thoughtfulness ninyo. God bless din po sa inyong lahat at lagi tayong okay, lagi tayong sama-samang mag-banding sa mga BSC programs. Love you all po. Ingat lagi. Salamat again, Sir Ben, Ma'am Lynn, Ma'am Lilian, Salaw family at sa bumubuo ng BSC board. Ayan. Thank you very much. Also, Ma'am Angelica, and we wish you all the best and all the blessings on your birthday and more birthdays to come. Hindi mo pa sinasabi ilang kandila na ang sinusunog mo, Ma'am Angelica? Okay, magpapakontest ko ako dito ngayon. Gusto ninyo? Okay. Kasi naghuhulaan ho kami dito Ilang kandila na po ang nasunog ni Ma'am Angelica. Ganun din po si Ma'am Camille. Nag-ilan na kaya sila, King Robert Alvarez. I'm one of the chef ni Miss Bocobo. Grabe na ito. Na hindi po nabayaran. Okay, relax lang muna ho. Ngayon ko lamang nadinig kasi itong problema po ninyo. I will wait for a call from one of you, most
mas maganda ho kung sino yung leader ninyo ngayon. You have to have a leader. Sa grupo ninyo, meron kayong dapat leader. At yan po ang dapat kong makausap para isa-isa lamang po tayo mag-usap. Alright. Ito pala'y dumaan na ho sa ating kaalaman. Ito yung matalik na kaibigan ni Ma'am Janet Bocobo sa BSCC. Kilala na ho ninyo ito si Ma'am Lilian Gabriel. Nag-text na po sa akin at nag-message na po si Ma'am Lilian. And she's telling us na mag-uusap po kami, mag-uusap tayong lahat at titignan ho natin kung saan tayo magsisimula with me. With me. Okay? Saan tayo magsisimula? Okay? Lagi lang po kami pinapaasa sa mga promises niya. Pinaghihintay lang po ata kami sa wala. I'm with Miss Lynn Sauler po. Okay. Mag-usap-usap po kayo. Kasi hindi naman po pwede na every time magmi-meeting tayo, nandyan po kayong lahat. I know how difficult it is pa na maglalabas-labas po tayo. It will always be yung virtual meeting muna. Pero I will make it sure na aandar po at uusad itong pag-uusap po natin at makakakuha po tayo ng solusyon ng inyong problema. Huwag po kayong mag-aalala. Marites Senova is watching Insan. Good evening. Good evening po, Kuya Ben. Magandang gabi. Eden Pedralves, my classmate from Tuguegarao City. Good evening, Sir Ben Paipon. Watching now. Sabi ni Ma'am Eden. Teddy Boyet Lechadores also watching. Good evening, Teddy. Magandang gabi po. Catherine Calvin. Oo, tay. Kaya may dahilan na maglakad. Walang masakyan. Okay na sana LRT na sa health protocols. Kaya lang, madalas tumitirik. Ay, nako. State, lakad pa rin. Hindi lang ikaw ang tumirik ng sasakyan. Pati yung LRT na sinakyan ko from Carriedo, pagdating sa Bangbang, tumirik na. Na-unload ho kaming lahat ng mga pasahero and we had to wait. Kaya muntik na akong malate sa ating Radyo Pilipino program kanina. Hindi po ako nakakain ng maayos eh. Kaya pagkatapos na ng gutom na ako. Pero at least pagkatapos naman ng programa, buong-buo pa po, hindi pa po binabawasan ng kasama ko sa bahay. Buo pa yung crispy pata. Okay? I-reserve ako sana para sa iyo. Akala ko, darating ka dito. Iyan pala, tumirik din yung LRT mo. Palang yung buhay na ito. Anyway, Eve M. Ramos. Manila is alert number 2. That was good. Lahat ano pa ang plano nila. But we have to give them a benefit of the doubt and accept what they say for now. That is what I'm trying to say, mga kababayan. Ito yung sabi po ni Ma'am Eve Ramos, no? Nasa na tayo, herd immunity na po. Dito po sa Metro Manila, they say it's already 88% vaccinated na po ang mga residents dito. Kung vaccinated na ho tayo, wala nang mabigat na problema ho. Ang magiging problema ho natin, other parts of the country na hindi pa po bumababa. Okay? Ang panawagan ho natin dito, una sa ating mga kapwa mamamayan, kung hindi pa po kayo nagpabakuna, magpabakuna na. Wherever you are. Okay? Pagka, I don't know,
Hindi ko alam kung may mga bakuna na ho dyan sa inyong mga munisipyo. Pero as far as Carlito Galvez is concerned, nakarating na ho sa iba't ibang mga LGUs. Ibig sabihin, sa mga lalawigan, mga rehiyon, at mga munisipyo. From there, papunta na ho sa mga barangay yan eh. Okay? So, I don't see any reason na tatagal pa ho ito. As a matter of fact, meron po silang mga plano-plano para sa yung talagang malawakang bakunahan. 3 araw po yata yan. But, whatever it is, so mga kababayan, I think the plan now is for the whole country to be vaxxed, to be vaccinated. And this is what is necessary sa totoo lamang ho. Para hindi na tayo madako pa po doon sa muling pag-search ng virus. As it is today in European countries po, mataas ho ang COVID virus po sa iba't ibang mga lugar sa United Kingdom and the Netherlands. Meron pang isa kanina na hindi ko na nakuha yung pangalan. Mataas po ang bilang. Kung mataas ho sa kanila, there is a possibility that it will reach again our country at one time or the other. Kaya ito po ang dapat po natin gawin. Iwasan ho natin na makarating muli dito ang virus na yan na hindi po tayo bakunado. Okay? That is the simplest solution to this problem. Yung mga ayaw pang magpabakuna at naniniwala sa munti-munting karapatan, freedom of choice, please lang ho. Nasa ano pa tayo, crisis pa tayo. We are still under the state of calamity. At ang kalamidad ito, hindi po bagyo ito eh. Virus po ito. Virus po, kalusugan. Kung wala po tayong kalusugan, kung hindi po mataas ang resistensya po natin, mahina po ang katawan natin, ano tayo makakapagtrabaho? Yun na naman po ang isipin natin. We all want to work because we all want to have salaries. Except for those na hindi po pinasweldo ni Janet Bacobo. Pero susweldo rin ho kayo. Pero kung yun ang hangad doon natin, kailangan magpabakuna muna tayo. The government is now pushing for a mandatory vaccine and I support that. Sinusuportahan natin ito, mga kababayan. Alam ko po, meron pong hindi po sumusuporta sa mandatory vaccination. But I see the need for this sa panahon na ito, mga kababayan. We cannot go full blast sa reopening of our economy unless the citizenry is healthy and free from the COVID. Yan lang naman po ang kailangan nating maintindihan dito. Na huwag magkasakit ang iba po natin mga kababayan because of us. Okay? You say you have the freedom, bibigyan ka namin ng pagkakataon, pero kung ikaw naman ang makakahawa sa iba, pati yung mga nabakunahan na ikaw na nakakahawa, ikaw nakaka-apekto sa kanilang kalusugan, hindi na po tama ito mga kababayan. Everybody must be vaccinated for us to be happy together. Okay? Arreglado. Dumako na tayo sa isa pang developing story mga kababayan. Meron na po tayo mga iba't ibang kategorya ng mga balita dito sa ating Your Honor Please. Ito yung una nating inalakay. Ito yung now happening. Alert level 2 sa Metro Manila. Ito, developing story. Developing story. Ito po ay mangyayari pa lamang. Ito po ay may kaugnayan sa kaso ni Ginoong or former Senator Juan Ponce Enrile and his staff, si ano pang pangalan nun? Reyes at si Napoles. Ito yung may kaugnayan sa PDAF scam na minamastermind po ni Mrs. Napoles. Si Napoles po ay nasa kulungan pa. Ganon din po si Ms. Reyes. Ito po yung chief of staff ni Mr. Enrile. Hindi ko po alam kung bakit si Mr. Enrile ginayagan po ng korte
na makapag-bail samantalang yung kaso niya non-bailable. Dahil daw po sa matanda na ho siya. Wala naman pong ganyan sa batas ho natin ho, mga kababayan. Ang dami pong mga matatanda na nakakakulong pa ho, mga kababayan. Pero they are in jail. They are detained. No? Bakit? Kasi wala po silang kapangyarihan. So, right now po, ang developing story ho natin dito, Enrile's trial will start very soon. Whether he is matanda na or not, iiral na po, uusad na po ang kaso ni Ginoong Enrile ho. Akala ko noon talagang makakaligtas na po ito. Katulad ni Imelda Romualdez Marcos na hindi man lang nakatuntong sa, anong pangalan ho nito? Sa kulungan. Despite 7 counts of graft and corruption, as convicted by the Sandigang Bayan. Hatol ito ng Sandigang Bayan ho, mga kababayan. Hindi po hatol ni Tata Ben Paipon. So, Enrile will be on trial. Hindi pa po natin alam kung kailan magsisimula. Pero ito pong kasong ito, plunder po ito, involving 172 million pesos in kickback sa PDAF ni Mr. Enrile. Pinamahala ho kay Mrs. Napoles po. Kaya ang laki po ng pera na tinanggap ito si Mr. Enrile through Mrs. Reyes. Ay nako talaga. So abangan na lamang ho natin. That's one developing story ho. Dito po sa ating Your Honor Please. Akala ko noon, hindi na po uusad itong investigasyon o kaya paglilitis ho sa mga plunder boys. Meron pang dalawang na senador ho, na out on bail din ho. Hindi ko maintindihan ho Bakit po itong mga ito nakapag-bail ho, samantalang plunder ho, maliwanag po sa batas. Non-bailable ho ito, mga kababayan. Pero mga senadores po kasi mga ito. Kanya siguro nakapag-bail out po sila. But what kind of justice do we have in the Philippines today? Anong klaseng hustisya ho ito? Tingnan ho ninyo kay Mr. Bongbong Marcos ho. Pinag-uusapan ho ngayon. Tingnan ho ninyo ha. Kalokohan po ng katarungan dito po sa ating justice system. Unang hinatulan po ng Regional Trial Court ng Quezon City ito si Bongbong Marcos for tax evasion. Hindi nagbayad po ng kanyang buwis from 1982 to 1985. Wala pong ITR, Internal Revenue Code. Anong tawag ko dun? Income tax return. Okay? Ay nako, talagang hindi natin memorize itong nasa sa BIR. Income tax return. Hindi po siya nag-file. Okay? Yan po ang hatol ng Regional Trial Court. Inapela ho sa Court of Appeals. Sinustain po ng Court of Appeals ang findings po ng Regional Trial Court ng Quezon City. Okay? Inapela ni Marcos sa Korte Suprema. Pero for no apparent reason, hindi po natin alam kung anong dahilan ng pag-atras ni Mr. Marcos from the Supreme Court. Inatras po niya yung apela sa Korte Suprema at alam po ba ninyong nangyari? Nung bumalik po ang kaso sa Court of Appeals, binago po ng Court of Appeals. Hindi naman po nagre-reklamo sa Court of Appeals. Dapat ang Korte Suprema na ho ang gagalaho dito Binago po ng Court of Appeals ang desisyon nito. Hindi na po pinakulong si Mr. Marcos. Pinagbayad na lamang po ng fine for not filing income tax return. Tanong ko dito, mga kababayan, paano nangyari yun? Ito yung, hindi po pinag-uusapan ito, Hindi po pinag-uusapan ito.
ang ipinangangalandakan ho ng kampo ho ni Mr. Marcos, wala daw pong tax evasion case. Pero nakita po ng Regional Trial Court ng Quezon City that there was a tax evasion. Nakita rin po yan ng Court of Appeals. Pero from the Supreme Court, bumalik ko sa Court of Appeals after making a decision of itself. Binago ho nila ang desisyon. Ginawang no imprisonment po. At ginawa po ang kasalanan, non-filing of income tax return. Ito po ang tanong ni Tata Ben Paipon. Kung hindi ka po nag-file ng income tax return mo, meron ka bang babayaran? Wala, di ba? Kasi walang basihan eh. There has to be income tax return filed sa earnings mo para makita ng BIR magkaano ang babayaran mo. Okay? So there was, hindi raw po nag-file ng income tax return. Sa makatuwid ho, mga kababayan, kung hindi po nag-file ng income tax return, walang binayaran tax, anong kasalanan ho niya? Hindi po pagbabayad ng buwis. Anong tawag ho sa hindi pagbabayad ng buwis? Tax evasion. Sige nga. Di ba? Gusto ko yung ipaliwanag ho ng mga abogado ho niyan. I'm not a lawyer ho. Nag-aral din po tayo ng kaunti ho. Nag-pre-law, pero hindi po tayo nagtapos ho dyan. That was my dream before. Sana na makatapos po tayo ng abogasya at natigil po tayo sa pag-aaral because of our profession as a broadcaster din sa Radio Veritas. Sobra po ang ipit ng panahon po ng mga panahon na yan. Kanya hindi po tayo nakapagpatuloy. Anyway, that's beside the point. Yan lang naman po ang tanong ho natin. Kanya, ang hustisya po dito sa Pilipinas, I think it has been, kailangan ho may reform. May reform ho dito, mga kababayan. Sobra-sobra na ho ito. Drug cases ho, mga kababayan. Bakit nagkukumahog ang DOJ, Philippine National Police, and the PDEA ho, or NBI? Bakit ho sila nag-i-imbestiga ho ngayon? 6 years ago o 5 years ago, ang cases of drugs, killing ho, mga kababayan, wala pong isinampang kaso sa prosecutor. Pagka walang sinampang kaso sa prosecutor, wala pong pag-aralan po, walang nilitisin po ng korte. Sa madalit sabi, nakatiwangwang ang katarungan para sa mga biktima ng EJK o kaya drug killings. Anong ginawa po ng mga pamilya ng biktima ng drugs? Drug killings so. They elevated the case to the United Nations po, mga kababayan. Ngayon, mag-iimbestiga na po ang United Nations. But in the meantime, para sabihin po sa United Nations and other countries in the world, nag-iimbestiga na kami, huwag itigil na ninyo yan. Kami nang bahala dito, umaandaran ko ang hustisya dito po sa aming bansa. Hindi na po tama ito, mga kababayan. Pagka pinayagan ho natin na mangyari ito, baka lalo masisanti ho ang ating Pangulo. Kasi ang pangako ni Pangulong Duterte sa kanyang kapulisan ho noon, basta't itong order ko sa inyo, kill, kill, kill. Ako ang bahala sa inyo. Walang pupunta. Walang makukulong sa inyo. Kung may makukulong, ako ang magpapakulong. Yan ang sabi ng Pangulong Duterte. Kaya walang nag-iimbestiga ho eh. Okay? O ngayon, mag-iimbestiga daw po ang NBI. Mag-iimbestiga daw po ang PNP. Mag-iimbestiga ngayon ang DOJ. Aakyat po ang kaso. Tuturo ho si Mr. Duterte. Papayag po ba ito makulong? Okay? So ito ho, mga kababayan, it's all a farce. Itong administrasyon na ito, mga kababayan, nagkabuhol-buhol na po ang kanilang kasinungalingan. Nagkabuhol-buhol na po ang kanilang mga ginagawang hindi tama sa ating bansa po.
sa ating mga kapwa Filipino. Ang tinatamaan ho nila, maliliit po nating mga kababayan. Mismo ho, ito po yung paniwala at dili ho na balita ho. Paniwala at dili ho na balita ho natin. Anong sabi po ni Duterte ho dito sa ICC ho? Ang sabi po niya, quote ito ha, I'll never accept jurisdiction. Ho? Mag-ayos na ang impyerno. Di ako papayag sa gusto nila. Galing ano ha? Ngayon lang ako nakadinig ho ng ganito eh. Mag-ayos na po ang impyerno. Alam naman po ninyo ang impyerno ho. Puro apoy yan. Oh? Ang sabi ni Duterte, mag-ayos na ang impyerno, di ako papayag sa gusto nila. Kaya nila ito. Abangan na lamang ho natin. Oh? The President also assumed responsibility, full responsibility for the killings of drug lords and even mayors involved in drugs. Huh? Yung mga drug lords na ni-rape, tapos pinatay, at mga mayors, akin yan. Yan ang sinabi ng Pangulong Duterte ho. Isipin ho ninyo. Baka sabihin na naman ni Roque, hindi, nagbibiro lang ang Pangulo. Nagbibiro na naman daw ang Pangulo. I assume full responsibility. Ito, quote ito ha, mga kababayan, sinasabi ng Pangulong Duterte. And if there's anybody who should go to jail, it should not be the police or PDEA. It should be me because they were acting upon my orders. Yan po ang paniwala at dili na balita ho natin ho ngayon mga kababayan. Grabe ho ang nangyayari po dito sa atin. Pagkatapos marami pang naniniwala pa sa integridad ng Pangulong Duterte. Sa kanyang tao, si Mr. Bongo, sa kanyang tagapukol, si Bato de la Rosa, magiging presidente ho. Ano tayo ho, mga kababayan ko? Pag-isip-isip po tayo, please. Pagka napapanood ko yung eksena ho ni Mr. Duterte at saka si Mr. Bongo, parang binabasbasan si Mr. Bongo ho. Lang yung buhay na ito. Anyway, meron pa tayong ibang mga balita ho, mga kababayan. Also here sa ating Your Honor Please ho. Meron po tayong katakatakang balita ho dito ho. Malalaman po ninyo mamaya. In the meantime ho, sabi po ni Farida Valdivia, Naya Rabiana po ito. Ang daming hearts ito, Ma'am Naya. Happy lang tatabin dahil tapos na ang COVID-19. Sabi ho nyo, dyan po sa Iloilo, tapos na rin pa. Meron na po bang karaoke bar dyan? Pwede na ho tayo mag-karaoke dyan. Dito sa Manila ho, sa Metro Manila, pwede na ho dito eh. Pwede na mag-karaoke. Kaya lang ho, kailangan naka-face mask ka pa rin at naka-face shield. Kahit kumakanta ka, tapos umiinom ka ng RB, naka-face shield, walang yung buhay na ito. Cruz Maria Taro, watching po from Japan. Uy, ma'am, magandang gabi po. Sana yung iba nating mga kababayan dyan sa Japan, makapakinig din ho sila sa ating Your Honor Please. Pakisabi lamang po, pumunta lamang po sa platform po natin, Broad Streamcast Communicators. I-like po yon, i-follow. Pagkatapos lahat ng programa po ng Broad Streamcast Communicators from the morning until 10 o'clock in the evening, mapapanood po ninyo, magpap-up out po yan. Sana ho, matulungan po ninyo kami na maikalat din po ang mga paglilingkod bayan ng ating platform, ang Broad Streamcast Communicators. Cruz Maria Taro, magandang gabi po from Japan. And good evening po, sir. Sabi po ni
Ma'am Cruz Maria Taro. First time ko po kayong mapanood, sir. Nice to meet po. God bless po. Same feeling here, ma'am. Natutuwa po ako sapagkat kahit pa paano nagustuhan po ninyo na makinig at manood sa ating programa. Sana po tuloy-tuloy na po ang meeting na ito. Every night we'll meet each other dito po sa ating platform at pareho tayong makikinabang. We will be helping our people. Paglilingkod bayan po ang aasikasuhin po namin dito para sa ating mga kababayan. Ha? Ma'am Cruz Maria Taro. Okay. Good evening. And thank you, Maria Taro Cruz, for watching. Kay Your Honor, please, sabi ni Ma'am Naya Ravena. Okay? Si Marites Senova, Kuya Ben. Totoo po ba na ipapatigil na ang pagtinda ng face shield? Hindi pa. Hindi pa po tinitigil sapagkat requirement pa rin ho sa pagsasakay ho sa LRT ho ito. And there is no, ano tawag nito, wala pa pong official statement from the IATF kung ipatitigil na po ang pagsusuot ng face shield. Okay? There was a talk before na ipatitigil na. There are some sectors of our society, merong mga sektor ng ating lipunan na humihiling na ipatigil na ang pagsusuot ng face shield. Pero wala pa po akong alam na naging desisyon ng IATF tungkol dito. Abangan na lamang po natin. Huwag ho ninyong itatapon yung face shield ho ninyo. Hindi po natin alam kung kailan po natin ititigil po ang paggamit niyan. At kung ititigil na ho natin, baka biglang magka-aberya. Kailangan ho natin. Itago lamang ho ninyo muna. Ha? Okay? Marites, thank you, Maria Taro Cruz, for watching. Your Honor, please, sabi po. Cruz Maria Taro, Parida Valdivia, Mami, good evening po. Ayun, makakilala ho itong dalawa. Ma'am Naya Ravena, you must know each other. Ha? Chincha Buste, good evening. Watching po siya. Ed Bausa, Padre. Ed. Good evening, Padre. Good evening, anak. Maria Taro Cruz. Ayan, sabi ni Ma'am Naya Ravena. Watching Taben and Miss Lynn. Okay? Joem de la Cruz. Hi, everyone. I'm one of the staff of Janet Marco in Mista Restaurant inside Camp General Emilio Aguinaldo. Di niya po kami pinasahuran ng 2 months at ng ibang bansa po siya para po takbuhan kami. Naku, Diyos ko po. Alright, I have heard about your problem already and we are going to look into that. Hahanap po tayo ng solusyon dyan. Hi everyone, sabi ni Peñamante Pereira. Peñamante Pereira. Praise Peñamante Pereira. Hi everyone. I'm one of the staff. Isa rin po ito. Janet Marco in Mr. Restaurant. Ang dami ninyong empleyado dyan. Di niya po kami pinasahuran ng 2 buwan at nag-ibang bansa na po siya para po takbuhan kami. Oh my goodness. Salbahe pala ito. Janet Bocobo Marco. Delia Tenorio Balmores is watching. Good evening, Del. Hello, sir. Good evening. Greetings from Dublin, Ireland. Ayan. Dublin, Ireland. Ayan. Junior Dal is watching. Comment, like, and share po. Salamat po, sabi po ni Maria Taro replied to Ma'am Naya. Okay. Broad Streamcast Communicators done po. Aba, Ma'am Maria Taro Cruz. Maraming salamat. Nag-like and share na po siya. Follow na po sa Broad Streamcast Communicators. Thank you very much. Sana po makapanood din po ang iba nating mga kababayan na nandyan po sa Japan. Through you, Ma'am Maria
Cruz Taro. Catherine Calvin. Could be true, but you see, Tay, marami na ang nag-close, nag-lapse ang vaccine nila. I for one, sa November 14, bababa na ang efficacy ng Sinovac. 6 months ko na. And they need to hurry kasi pinalalabas na mga tao. Oo nga po eh. Pinalalabas na mga tao. That's true. Mr. Galveser, ano bang masasabi po ninyo dito? Oh? Paano yung mga naglalaps na po ang kanilang mga vaccines? Oh? Hindi pa po nakapagpasyo ho ang ating pamahalaan sa booster shots. Oh? Matindi po ito. Ito po ang problema pang isa. Oh? Pero yung pagbabakuna na dong 2 doses, I think we have enough of the vaccine already. And it's being distributed to the provinces, remote areas. Sana ho, magtuloy-tuloy na po ito para tuloy-tuloy na po ang kapayapaan dito sa atin. Ha? Catherine Calvin. Russia ho, 10K ang COVID case, Tay. Sa Netherlands, ganun din po, 10K. Hindi ko alam sa UK. Meron pang isang bansa ho, sa Europe na meron din pong pag-surge ng COVID cases. So, ito po ay problema ho natin. And the WHO is telling us, wag po tayong magpapakampante po. The problem is still there. The virus is not gone. It is still with us. Okay? So, tandaan po natin mabuti yan. Mary Ilma Wong is now watching. Okay? Good evening, Mary. Melito Rodelio Militante, kapag ang sasakyan ang tumirik, galit na galit. Pero kapag iba ang tumirik, tuwang-tuwa. Mel, anong ibig mong sabihin, ha? Anong ibig mong sabihin, ha? Anong tumitirik ka dyan? Catherine Calvin, Russia 40K ang COVID cases. Apart from UK, Germany, Netherlands, nagtataasan na po. And these are powerful countries po. Oh, mga kababayan, powerful countries po ito. At nangunguna pa rin po dyan yung Delta variant, which is here in the Philippines. Nako, Diyos ko po mga kababayan ko. Oh? Salamat ha, Catherine, for the information. Mary Hilma Wong, magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Keep safe po ang lahat. God bless. Thank you very much, Ma'am Mary. Junior Dal, good morning bro. And all of your viewers. Ayan, Ed Bauza. Siksikan na naman ngayon sa LRT. Dagsa na naman pasahero. Baka magkakapalitan na naman ng mukha ang mga commuters. Yan ang naranasan ko kanina nang sumakay ako ng Carriedo Station up to Balintawak. Hindi ka lang nag-iisa, partner. Diyan din ako sumakay kanina. Mabuti hindi tumirik yung LRT mo. Yung akin tumirik Pero napansin ko po, standing In other words, punong-puno po yung train. Pero talagang requirement pa rin po yung pagsusuot ng face shield. Mabuti nga po, nakabili po ako ng face shield sa baba kasi naiwanan ko yung face shield ko po yung pinanggalingan natin, partner. Di ba? So, nakabili po ako kaagad sa baba. So, nakapasok po ako. Pero, talaga ho, mga kababayan ho, sa LRT, as in jeepneys, buses ho, nako, nakakatakot po ito. Super spreaders po ito. Kaya nga lang, masalamat po tayo.
dito po sa atin, fully vaccinated na po ang karamihan. Yan po ang sinasabi po ng IATF po. Kung magkaroon man po ng paano kaya magkakaroon ng pagkaaso dito? Magbubukas na po ang magbubukas na po ang mga eskwelahan. Magbubukas na po ang face-to-face classes po. Lahat na lamang po, magbubukas na talaga. Paano yung manggagaling po sa mga probinsya? Malalaman po ba ng ating DOH, ng ating mga local government units, ang mga pumupunta dito kung bakunado sila o hindi pa po bakunado? Paano yung mga hindi po bakunado? Marami po sila. Magkaawa-hawa ho dito sa Metro Manila. Ano mangyayari ho sa atin dito, mga kababayan? Make mandatory yung pagbabakuna na po sa iba't ibang parte ng buong bansa ho. Sa Metro Manila, wala nang problema po eh. Other parts of the country, yung mga ayaw pong magpabakuna, there must be another way to help them have the vaccine already. Ipaliwanag ko natin ang kahalagahan po ng bakuna. At saka hindi naman po yung kalayaan lamang po nila, karapatan nila mahalaga ho. Kung sinasaalang-alang po nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, maintindihan po nila kung bakit dapat sila ay magpabakuna. Di ba, Mr. Simon, sir? Dapat dyan sa matandang yan ay katayin sa luneta sa harap ng mga mamamayan. Yan ang nanggulo sa People Power Revolution. Naging matagumpay sana ang revolusyon kung hindi nanggulo yang anak ng ito sinasabi ho ni Mr. Simon, ito si Johnny Enrile ho. Ayan. Meron pong mga issues po kay Ginoong Enrile ho. From the time he was with Marcos, from the time he was with Fidel Valdez Ramos. Pero bago si Fidel, si Tita Cory muna. Nakalipat ka agad ho itong si Manong Johnny. So from Marcos to Cory to Fidel Valdez Ramos, pagkatapos na naging presidente ho si Erap, nandyan din ho siya ho, mga kababayan. Grabe talaga ito si Manong Johnny. Nawala ho si Erap, pumalito si Gloria Macapagal-Arroyo. Hello, Garcia. Hey, nandyan din ho si Manong Johnny ho, mga kababayan. Ito lamang po kay Digong. Pero kung hindi po nakulong ito at hindi po nakasuhan siguro, naroon pa kay Mr. Duterte ho ito. Magaling ho eh. Unyango eh. Maraming unyangong politiko dito sa atin, mga kababayan. Diyos ko po dahi. Salamat Mr. Simon. Meron pong balita ngayon, developing story ho natin. Magsisimula na yung trial plunder case laban po kay Johnny Enrile. Sampu ng kanyang chief of staff si Mrs. Reyes at ganun din po si Mrs. Napoles. Yan. PDAF scam ito. Nagkakalaga ito ng 170 million pesos. Okay? Yan. Ang abangan natin. Magsisimula na po ang paglilitis kay Manong Johnny Enrile. Ayan. Josephine Roquero, kaya hindi siya nakapagbayad sa ITR kasi ang pamilya Marcos hindi pinayagan ni Corin na bumalik sila Pilipinas. Kaya hindi sila nakapag-file ng income tax. Ma'am Jo, nandito pa po si Bongbong noon. Governor po siya. 1982 to 1985.
ang EDSA Revolution nangyari po 1986. Ayan, no? Pero nangyari po yung kaso 1982 to 1985. 1995, may desisyon na po ang Regional Trial Court ng Quezon City. They were here already nung kinasuhan po. Nung nangyari ng hindi po pagbabayad ng income tax return, nandito pa po sila. Governor pa si Bongbong Marcos. Oh, na desisyonan po ng Quezon City Court ang kaso niya 1995. Dinala po sa Court of Appeals. Nagdesisyon din po ng Court of Appeals. Kanya po pumunta si Bongbong sa Supreme Court. Pero hindi po siya nagtagal doon. Oh, iniatras po niya ang kanyang appeal for reconsideration. Oh, at siyempre bumalik sa Court of Appeals. Dito po binago ng Court of Appeals ang previous decision nito. Previous decision nito na may imprisonment for more than 6 years. Okay? Pero nung bumalik na from the Supreme Court ang kaso, tinanggal po yung imprisonment. Kaya ito po yung problema natin ngayon. Ito yung problema ng COMELEC. Pag-aaralan nila kung paano ito. Ang akin lamang ho dito, simple lamang po ang katanungan ng hindi abogado. Iniwanan po yung kaso na, yung kumbaga sa non-filing of income tax return. Yun lang daw po ang kasalanan ni Bongbong Marcos. So hindi po siya nag-file ng income tax return. Sa madalat sabi ho, meron siyang hindi binayarang mga buwis. Kasi walang income tax return. Okay? Gaano karami ho yun? In 1982 to 1985 po yan eh. Medyo 4 na taon. Yung hindi po pagbabayad ng buwis, di po ba kasalanan yun? Kaya nga po, convicted po siya eh. Kaya may imprisonment po doon. Pati ang Court of Appeals, unang nagdesisyon po yan nung nireview po yung kaso galing po sa Regional Trial Court, sinang-ayunan po eh. Sinang-ayunan po eh. Hindi ko lang malaman kung bakit nagbago ho after it came down from the Supreme Court na wala po yung imprisonment. Parang si Imelda na-convict na po ito ng 7 counts of graft and corruption pero hindi pa po siya makatuntong sa bilibid. Kasi meron daw pong appeal for reconsideration dyan sa Supreme Court na naka-archive na yata. Okay? Ganyan ho, kalakas ang mga Marcoses po. Pero ito po ba, dapat po natin konsentihin? Mga kababayan, panlilin lang ito. Pang-aabuso sa ating mga kababayan, sa ating mga batas. Hindi po tama ito na paglaruan ng sino man na namumuno ho sa atin. Everybody, public official especially must pay their taxes. 1982, 1983, 1984, 1985, hindi po siya nagbabayad ng buwis. Anong tawag ho dyan? Tax evasion po yan. Okay? Approved. Yun Salaw. Tinapon sa US si BBM Serben. Naman. Pero bumalik eh. Di ba? Bumalik sila eh. Nung bumalik, yun doon kinasuhan. Because they have committed the crime. Tama? Hindi naman po kinasuhan dito, nawala siya eh. Kinasuhan siya, nandito po siya. Kaya nga, nagkaroon ng conviction. Okay? Bakit ngayon lang nila nilabas ang usapin na yon? Kung kailan tatakbo si BBM na presidente, bakit noong tumakbo siya na senador, bakit hindi nila inalungkat ang usapin na yan? Yan ang problema ho, Ma'am Jo. Baka wala hong nakasilip pa po noon. Walang kaso eh.
So walang nagreklamo. Ngayon, lantad na lantad ho. Antonio Carpio pa po yung nag-expose nito eh. Siya ang nakakaalam po sa mga desisyon eh. Oh, from the Regional Trial Court, napunta po sa Court of Appeals, napunta po sa Supreme Court, bumalik ko sa Court of Appeals na walang desisyon ng Korte Suprema. Alam po ng dating Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio, ang lahat ng mga iyan. Kanya sa kanya po nanggaling ang balitang ito. Ayan, okay? Ma'am? Tyler Durathem is watching. Good evening, Padre. Ang issue na dapat resolbahin, sabi ni Edgardo Simon ng COMELEC, ay kung ang tax evasion ba ay act of moral turpitude. Yan naman ay hindi kailangan ng marangal na panahon, matagal na panahon para pag-isipan. Dahil kung sang-ayon ay hindi pa alam, ano ito? Andali lang ha, kasi may karugtong. Alam ng COMELEC ang tamang sagot ay kahit 10 taon ay hindi nila mapapatunayan yan. Kaya dapat ay sa loob ng 1 linggo ay madesisyonan na. Maliban na lang kung sadya nilang inatatanggal. Yan ang masakit dito sa atin, Mr. Simone. Yung uri ng justice system po natin dito eh. Nabibili eh. Nabibili ho eh. And only the rich can play with our justice system. Yan ang problema ho natin. Sino pong pinakamayaman ho dito sa atin ho? Even without a job, even without a business ho. Meron po bang business si Bongbong? Meron po ba siyang trabaho? Kaya niyang tumakbong Pangulo? Wow! Anyway, hindi ako West, pero kahit bano ako sa spelling, ay alam ko na ang tax evasion is an act of moral turpitude. Of course, my friend. Yan nga sinasabi ho ni former Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio. Yan ba naman mapapaglinlangan ho natin sa larangan po ng batas? Maliban na lang, sabi mo nga, kung paglaruan ito ng COMELEC at gawing katawa-tawa ang kanilang mga desisyon, wala naman pong sisira ho sa kanila. Di ba? Pero nailigtas na nila si Bongbong. Yan ang uri ng hustisya na dapat po nating baguhin dito po sa ating bansa. Pagka ganito ho ang magiging katarungan ho natin sa Pilipinas, kawawa naman po tayo. Double standard ho. May batas para sa mga mahirap. Kulong. Batas para sa mga mayayaman. Laya. Catherine Calvin. Napanood ko yung commercial ni Bongo and Duterte. Sa kaalaman ng lahat, yung Malasakit Center na pinagmamalaki nila ay di nila brain child. Excuse me, PCSO yan na inangkin ni Bongo. Oh. Inangkin ni Bongo na ginawa niyang Malasakit Center. Walang takot. Magsisipag takbo ng Pangulo. Kaya tama sinabi ni dating Senadora Santiago na dapat ayusin ang mga requirements at i-check ang background kasama ang values ng politika. Wala nang values ngayon. Binabasbasan ni Digong si Bongo. Madadagdagang kautakan ni Mr. Bongo nung binabasbasan ni Digong. Nako mga kababayan. Baka matunaw ang utak ko ni Bongo, lalong mawala. Option na ng tao, Catherine Calvin, kung
gusto nila isuot ang face shield except for those establishments na nagre-require kasi hindi open air like malls, food chains, etc. So this is the yan po ang sagot ho natin kay Marisa Genova ho. Pero sa totoo lang meron pang requirement sa mga closed malls, yung mga closed offices, may requirement pa po ng pagsuot ng face shield. Joey Ortiz, good evening my friend. Edgardo Simon, sabi ng mga supporter ni Marcos Jr. ay bakit i-disqualify si Jr.? Why not let people decide if they are against Marcos? Mahirap po yung ganon na bibigyan siya ng pagkakataon na mangdaya gayong gayong hindi nga qualified. Bakit ninyo bibigyan ng pagkakataon? Alam na ninyong hindi na nga qualified. Anak ng pating naman mga kababayan. What the hell is going on? Ano ba ito? Pinipilit ho ninyong tumakbo ang hindi kwalifikado. Nasentensyahan po ito ng tax evasion. Ginulo lamang po nilang hustisya, ang katarungan. Itanong po ninyo sa Court of Appeals, bakit ho nila pinalitan ho yung kanilang desisyon after it came from the Supreme Court? Bakit ho tinanggal ang imprisonment? Hindi nila tinanggal yung non-filing of income tax return. What does that mean? Kung hindi kayo nag-file ng income tax return ninyo, meron kayong problema, hindi kayo nagbabayad ng inyong buwis. And when you do not pay your buwis, that is tax evasion. And what is that? That is a crime involving moral turpitude. Anyway, Parida Valdivia, yes, may anak-anakan ko sa Japan, Tata Ben. Ay nako, salamat po. Saan sabihin po niyo sa kanya mag-ingat-ingat, pagtrabaho-trabaho lamang po. At okay. Joey, good evening. Josephine Roquero watching. Mel, nanay, anak, wag mong kalimutan ang palaging mag-face mask, ha? Anak, oo. Bakit po si Kapitan at si Mayor lagi kong nakikitang walang face mask? Nanay, talagang ganyan anak. Sa sobrang kakapal ng mga pagmumukha nila, parang nakaka-face mask na din sila. Kaya Ramena, watching Calvin, hanggang sa tumanda, consistent na balimbing. Kaya kay Duterte, nandyan din siya. Kahit noong last supper, nandun din siya. Hulaan mo tayo, sino siya sa last supper? Ewan ko bukas na lang. Nagmamadali nila si Tata Ben. Oras na po para magpaalam mo tayo. Josephine Roquero, Sir, si Enrile at Ramos ang nag-tridor kay Marcos at si Enrile ang utak ng People's Power noon at si Ramos, ayan, wag ninyong kalilimutan, taong bayan po ang nag-People Power. Josephine Roquero, okay sir, thank you very much ma'am. Edgardo Simon, sa tinagal-tagal ng operasyon ng LRT ay talagang bobo ang lahat ng mga manager nito. Bakit malayo ang coach para sa senior citizen? Para couch, bakit nasa harap ng tren na kailangan pang maglakad ang senior citizen? Nararanasan mo, partner. Nasa unahan. Hindi pwedeng langlangin ang tax evasion lalo pat tatakbo bilang Pangulo. And this does not only apply kay Bongbong, but to all who aspire to become a president. Bakit? Dapat role model sila eh. Tama ito si Calvino. Even Ramos, watching pa rin, Mel, tatabihan, hindi lang po sana ako ng seryosong advice. Ano po ba ang pwede kong ikaso sa
isang babae na araw-araw po akong ninanakawan. Araw-araw po akong ninanakawan ng halik. Nakakainis na. Eh sabihin mo na lang sa kanya, dito na lang pumunta sa akin. Dito magnakaw. Bueno, mga kababayan, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. I appreciate everybody's help, everybody's participation. Magkaroon po tayo sana ng happy weekend. Yung mga birthday celebrants, happy birthday po. Camille and Angelica, may you enjoy your day tomorrow and all more birthdays to come. Oh, okay? So, sa inyong lahat po, maraming salamat. Tata Ben Paipon here. Yung mga biktima nga pala ni Janet Bocobo Marco, mag-aantay po ako ng tawag ninyo dito sa atin. I-PM ninyo ako ngayon. Habang kumakain, pwede tayong mag-usap. Okay? Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.